Dito sa chapter 982, mag-recap nga muna tayo sa nangyari last chapter. Dito nga sa last chapter, nakita natin na pinakilala na yung isa sa mga numbers. At ito nga daw si Hacha. At sa last chapter nga rin, pinakita na sa atin yung pagdating nila Nekomamushi, Izu at Marco the Phoenix sa Wano. At yung pagdating nga nila sa Wano ang nagpaingay ng One Piece community. Hindi lang dito sa Pinas, kundi sa buong mundo. So game, mapunta na tayo dito sa chapter 982. Sa unang page nga, nakita naman natin dito si Black Maria. Kung mapapansin nyo, sobrang laki talaga nitong si Black Maria, na even si Kaido kahit na nga niya. Pinakita nga dito na hindi sumama si Black Maria sa ibang Flying Six headliners para hanapin yung anak ni Kaido na si Yamato. At sa babang part nga nitong panel na to, nakita natin si Orochi. Kung matatandaan nyo, di ba huli nating nakita si Orochi na malapit kila Queen at Scratchman Apu during sa pagdidiwang ng mga Beast Pirates. So medyo nakakapagtaka lang na nandito na siya agad. Anyway, pinag-usapan nga nila Kaido at Orochi dito yung patungkol kay Kanjuro. Sinabi nga ni Orochi na papunta na sa kanya si Kanjuro. At sinabi nga ni Kaido na kung ganun na lang daw ka-trustworthy itong si Kanjuro. Meaning daw nun, hindi pinaalam sa kanila ni Kozuki Oden yung patungkol sa Laugh Tale. Sa next panel naman, nakita nga natin na as usual, nahihirapan si Kanjuro na pumasok kung nasaan man sila Kaido. Dahil alam naman natin na walang nakakaalam sa Beast Pirates na traidor at kakampi nila si Kanjuro. At dito nakita nga natin na hawak ni Kanjuro si Momonosuke, na it seems like parang binugbog niya muna based nga sa appearance ng muka ni Momonosuke. Sinabi nga ni Kaido na naaalala niya daw si Momonosuke noon since muntik na nga niya tong mapatay 20 years ago. Bali sa next panel naman, binunyag nga ni Kanjuro kay Orochi na nag-fail daw yung plano nila na mapigilan yung mga Scabbards papunta ng Onigashima. And parang wala pa nga ring idea si Kanjuro na nasa Onigashima na pala yung mga Scabbards. Buti na nga lang at sinabi ni Fukurokuju na namataan daw nila sa malapit yung 4 na pirata na sila Luffy, Zoro, Kid at Killer. Though sinabi nga ni Black Maria kay Orochi na wag siyang mag-alala dahil ma-handle naman daw ng mga tauhan ni Kaido yung mga Scabbards at sila Luffy. Bakas pa nga rin sa mukha ni Orochi yung takot at pag-aalala. At dito pinaghanda nga ni Orochi yung mga tao para sa isang digmaang magaganap. Dapat daw walang ni isa man lang ang mabubuhay sa mga Scabbards. At dito naputol na nga yung panel. So para sa akin dito palang mag-uumpisa yung totoong laban nila Luffy. Dahil meron na ngang idea sila Orochi na nakapasok na ng Onigashima yung mga Scabbards at si Luffy. Tingin ko sa mga susunod na chapters makakakita na tayo ng mga purong bakbakan sa pagitan ng magkabilang panig. Sa next panel naman ipinakita nga dito yung submarine nila Trafalgar Law. At dito nag-usap-usap nga yung ibang mga Scabbards na nakasakay sa submarine. Dito sinabi nga nila Inuarashi kung paano sila makakapasok ng rear entrance dahil malala nga daw yung mga alon sa dagat. Para sa akin medyo nakakatawa lang tong part na to kasi ilang chapters na silang nasa submarine tapos ngayon nasa submarine pa rin sila, diba? Diyan na lang kaya sila tumira. De joke lang. Sa next panel naman nakita nga natin yung nagpasikat last chapter na si Marco the Phoenix. Dito nag-usap nga sila ni Nekomamushi patungkol sa sulat na ipabibigay niya sana kay Luffy. Sinabi nga ni Marco na wala na daw dahilan para ibigay pa ni Nekomamushi yung sulat na ipapaabot niya kay Luffy. So obviously yung sulat nagre-refer sa talagang pagpunta ni Marco sa Wano. At dito may misteryosong damit nga na nag-appear. At sinabi nga neto na tama daw yung naging desisyon ni Marco. So malamang sa malamang si Izo to. At sa huling panel nga netong page na to, nakita nga natin yung sulat ni Marco and confirm na talagang sinabi niyang pupunta siya ng Wano. Bago matapos tong page na to, nakita nga natin yung mga tauhan na dala ni Marco at Nekomamushi. Nakita nga natin na sila yung mga guardian. Sa mga hindi nakakaalam, ito talaga yung mga tauhan ni Nekomamushi na similar sa mga tauhan ni Inuarashi. Kaso ang tawag naman ni Inuarashi sa mga tauhan niya mga musketeers. Anyway, kung sa last chapter nga pinakita sa atin yung left army ni Kinemon, dito naman sa chapter na to pinakita nga sa atin yung right army ni Denjiro. Dito nga pinakitang hindi alam ni Sasaki na hindi na nila kampe itong si Denjiro. Kaya naman tinake advantage nga to ni Denjiro at tinanong si Sasaki ng mga ginagawa nila.
kumbaga intel sa mga nangyayari sa Beast Pirates. Dito sinabi nga ni Sasaki na hinahanap niya daw yung anak ni Kaido na si Yamato. At dito biglang pinusasan at kinadenahan ni Denjiro si Sasaki. Syempre gulat na gulat tong si Sasaki sa ginawa sa kanya ni Denjiro. At dito pinakita nga ni Denjiro kay Sasaki yung tato sa likuran neto. Ito nga yung logo ng Kozuki Clan. Bali sa scene na to guys naalala ko lang dito yung moment na pinakita rin ni Kinemon yung ganito niyang tato sa harap nila Luffy at ng mga Mink tribe during Zoo Arc. Bali pumasok lang sa isip ko. Anyway, gaya nga ng ginawa ng puwersa ni Kinemon, hinati nga rin ni Denjiro yung puwersa niya para nga palibutan kung nasaan man si Kaido. Sa kabilang banda naman nakita nga natin dito si Big Mom. Kung maaalala nyo nga sa last chapter, di ba nagkakitaan nga tong sila Chopper at Big Mom. Bali dito galit na galit nga si Big Mom na sinigaw na gusto niyang patayin yung captain nila na si Luffy. At sa next panel naman nakita nga natin sila Nami, Carrot at Shinobu na tinitingnan sila Chopper at Usopp kung okay lang ba sila. At syempre kilala naman natin si Nami na may pagkaduwag. Di bigla nilang iniwan si Chopper at Usopp. Kaso sa pag-alis nga nila nakita naman sila ng alaga ni Big Mom na si Prometheus. At dito naalala nga ni Prometheus na si Nami nga daw yung nagnakaw kay Zeus. At dun na naputol yung panel. So para sa akin ang ganda ng sequence na to guys kasi mapapansin natin na parang dinidiin na naman ni Oda na may pagka-boplax talaga tong si Kinemon. Dahil inisip nga ni Kinemon na ligtas sila nila Chopper at Usopp, which is hindi naman talaga. At tingin ko ito yung foreshadowing ni Oda patungkol sa pagdating nila Luffy ng Wano. Kung maaalala nyo nga diba, silang tatlo yung mga nagtago na Straw Hat Pirates nung may mga kalaban. Tingin ko ito na yung foreshadowing na talagang matatakotin silang tatlo. Sa last page naman nakita nga natin dito sila Page 1 at Ulti. Nakita nga natin na para silang magkapatid na nagkukulitan lang. At sa harap nga nitong dalawa na to inapadpad nga sila sa harap ni Luffy. At dito nagkatinginan nga si Ulti at Luffy. At sinabi nga ni Ulti kay Luffy kung ano daw ba yung gusto niya. At syempre dahil sa bad trip ni Luffy ganito nga rin yung sinabi niya kay Ulti. Bali sa last panel na yan makikita natin yung ambahan na itong dalawa. Kumbaga parang may mabubuo ng away sa kanilang dalawa. Anyway, dyan na nga natapos yung chapter 982. Bali predictions naman tayo sa mangyayari next chapter. Wag na muna tayo lumayo. I-predict na natin kagad yung nasa huling panel na itong chapter na to. Sa pagkikita nga nila Luffy at Ulti, parang may bad blood na agad yung dalawang to. Syempre malamang sa malamang, baka maglaban tong dalawang to. At baka makita na rin natin sa wakas yung Devil Fruit abilities netong si Ulti. I hope mag-exceed lang sa expectation natin yung lakas netong si Ulti. Kumbaga sana lang medyo malakas naman siya unlike sa pinakita sa atin ni Page 1 noon sa naging laban niya kay Sanji. Sa part naman nila Chopper at Usopp na nakaharap nila si Big Mom, tingin ko dadating dyan sila Jinbei at Robin or si Frankie at Brook para tulungan sila. Syempre hindi naman nahayaan ni Oda tong dalawang kumag na to, 'di ba? Sa case naman ng may nakita tayong damit sa part nung pinakita si Marco, malamang si Izu yan. Pero hindi pa rin mawawala yung possibility na baka ibang tao yan bukod kay Izu. Dahil kilala naman natin si Oda na mahilig sa mga surprises at hindi siya predictable gumawa. Sana lang rin sa next chapter makarating na sila Trafalgar Law sa likod ng Onigashima. Dahil parang ang tagal na para sa akin na tumatakbo sila gamit yung submarine. Ilang chapters na rin kasi yung nakalipas at still nasa submarine pa rin sila. Sa case naman ng mga anak ni Big Mom, baka makita na natin sila anytime sa mga susunod na chapters. Since pinakita nga na pinabagsak sila ni Marco mula sa waterfalls. All in all, okay tong chapter na to para sa akin. Puro revelations nga yung nangyari and minimal lang yung fight scenes. At nagustuhan ko rin yung part na na-include sila Nami, Carrot at Shinobu kila Chopper at Usopp. Kumbaga dyan matites yung kung ano yung kakayanan ng mga lower profile characters ng Straw Hat Pirates. At syempre pag pinag-usapan si Nami hindi mawawala dyan si Sanji. So probably bumalik rin si Sanji para tulungan itong sila Nami. And that's it. Yan ang chapter review natin patungkol sa latest chapter ng manga na chapter 982. Bali next chapter nga daw probably ilalabas next week. So malamang walang manga break next week. Pero usap-usapan pa lang yan kaya hindi pa yan official. Anyway, kung sakaling na-enjoy nyo naman tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.